Hindi itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang sinabi ni retired police Arthur Las Cañas na naging abogado siya noon ni Bienvenido Laud, ang may-ari ng quarry site kung saan umano inilibing ang mga biktima ng Davao Death Squad. Ngunit ayon sa kalihim, hindi na dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Las Cañas dahil wala namang napatunayan sa aligasyon ng imbestigahan nito ng Department of Justice at Commission on Human Rights sa pangunguna ng dati nitong pinuno at ngayon senador na si Leila de Lima. Katunayan, walaan niyang isinampang demanda noon ang CHR. Pero walang napruebahan ng CHR, walang napruebahan ng DOJ na yung mga nakalibing doon ay talagang biktima ng DDS. Matter of fact, lumalabas nga doon parang mga buto ng animals yung hindi ng tao, yung mga nahukay doon eh. Iginiit rin ni Secretary Aguirre na dati nang ginawang libingan ng mga guerrilla ang lugar noong panahon ng Hapon, kaya hindi nakapagtatakang may mahukay na mga buto doon. Sa panig naman ng administrasyon, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na imbento lang ang testimonya ni Las Cañas sa Senado hinggil sa Davao Death Squad. Gayaan niya ng ipinunto ni Senador Panfilo Lacson sa pagdinig, kontradiksyon ang mga pahayag ni Las Cañas noong February 20 press conference at sa sinumpaan nitong salaysay isang araw bago ang kanyang public confession. Pinabulaanan din ni Attorney Panelo ang pahayag ni Las Cañas na ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagpatay sa isang ginang at isang bata. Anya, kinapopootan ng Pangulo ang extrajudicial killing at naniniwala siyang hindi kukonsintihin ng pamahalaan ang sino mang gagawa ng ganitong krimen. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila.